Ang tanong ko po, no, sa mga Manilenyo, sino ba kasi ang karapat-dapat nating iboto? Ninyo pala, kasi ako hindi naman ako po taga Manila, no? Oo. Sino ba ang karapat-dapat iboto? Si Mayor Hani Lacuna ba? Na sumalo sa mga problemang iniwan ni Isko Moreno sa Manila? Or si Isko ba na mahilig magbenta ng ari-arian ng Manila? Tapos bato lang daw naman 'yan. Aanhin ko 'yang bato lang 'yan eh. Imbis nagugutom itong mga Pilipino dito, mga Manileño, ibenta ko na lang yung bato para ipakain ko sa kanila. Ganun po yung mindset ni Isko. Ganun po yung mindset ni Isko. Ibenta na lang daw po niya para ang mga Manileño may makain. Ang tanong, panghabang buhay bang solusyon yan? Yun po yung tanong. Panghabang buhay bang solusyon yan? Kasi sa dinami-dami pong mayor na nakilala ko, si Isko lang po yung naging ganyan. Na ibebenta daw niya para makakain yung mga tao dyan. Ganon yung mindset. So, kung ganon din ang halimbawa lang, ako, presidente ako ng Pilipinas, tapos ganon din yung utak ko, sa utak ni Isko. Isipin ko, si President Ballpoint Man, si President Ballpoint Man ang nasa utak, ay, ibenta ko itong Malacanang, ibenta ko to. Ibenta ko yung Malacanang. Para yung mga nandito sa bansa, makakain. Anhin ko naman yung Malacanang, bato lang naman yan. Ha? Anong gagawin ko dito sa Malacanang? Bato lang naman to. Wala akong mapapala dito. Benta ko na lang sa mga inchik yung Malacanang para itong mga Luzon, Visayas, Mindanao makakain. Binenta nga niya. Binenta nga ni President Ballpoint Man ngayon yung Malacanang. Tapos, kunyari, mamimigay ako ng tulong Luzon, Visayas, Mindanao. Pero ang ibibigay ko lang ng tulong, sa 100% ng pinagbintahan ko, ang ibibigay ko lang na tulong, 5% lang. Tapos, si Ballpoint Man, ibubulsa ko na yung 95%. Bahala kayo dyan. Bubulsa ko na yan. Diba? Tapos, nakaisip na naman si President Ballpoint Man ng kademonyuhan. Mambubudol na naman ako. Ano kayang sunod kong ibenta? Ang Quezon City, bebenta ko to. Kung ganun at ganun ang mga pag-iisip ng isang namumuno sa lugar, ay talaga pong babagsak yung kanyang pinamumunuan. Yung lugar na yan. Katulad dyan, yung mga ari-arian po ng Manila, binenta po ni Isko sa mga Chikwa. Ang nagmamay-ari na, mga Chikwa. Diba? Tama po ba yun? Tapos ang gagamitin mong dahilan, kaya ako binenta kasi nagugutom ang mga Manileño. Bato lang naman yan, hindi naman kumikita yan. Actually, lugi pa nga yan eh. Tama po ba yun? Yun yung isipin nyo. Diba? Yun po yung isipin nyo. Tama po ba yun? Sige nga. Eto, bigyan po natin ito na reaksyon. Pero unfortunately, during the past months, hindi nangyari yata yun. In fact, I was already calling the attention of some of these department heads regarding yung work ethics nila because there have been a lot of complaints. Halimbawa po, sa traffic, yung pangungotong and everything, sa basura, lahat po yan, yung mga department heads, were department heads na pinagbili niya po sa akin that I should retain. So, doon po talaga, feeling ko na-betray po ako. Akala ko it is out of concern, yun pala hindi. Akala ko totoo yung mga binibitawan niyang salita, yun pala hindi. So what do you mean? Are you saying that former Manila Mayor Isko Moreno asked you to retain his department heads for them? Syempre, bago natin to ituloy-tuloy, mag-like po muna kayo dyan. Sa hindi pa nakalike sa ating live ngayon, ayan, huwag kalimutan mag-like, share this video, at sa hindi pa nakasubscribe, ayan pwede po kayo mag-subscribe, libre lang po yan. Vimby Admin, Suzy, shoutout po Kumbaga ipagpatuloy nila, halimbawa ang pangungotong, etc. And are you saying that they give him a cut or they give him binibigay sa kanya ang kita?
Hindi po, ma'am. Ang sinasabi ko po is, sabi niya sa akin, para ho daw maayos pa rin kasi nakaplastado na po lahat, maayos naman daw po ang pamamalakad niya, ay i-retain ko po itong mga taong ito. Kaya lang po over the months, napansin ko po na napapadalas po ata yung mga complaint regarding po sa pangungutong, halimbawa po sa traffic, yung mga enforcer po, na ako yung nasisisi. And there were a lot. Hindi, totoo po yan ha. Noong panahon ni Isko Moreno, nung siya pa yung mayor dyan sa Manila, marami po talagang nangungutong dyan. Agree po ba kayo? Sinong nakutungan dyan? Mag-press 1 nga kayo. Sa 1,200 viewers natin, imposibleng walang nakutungan dyan. Sa panahon ni Isko Moreno. Sige. Kasi nasanay po sila dun eh. Sa pangungutong eh. Naiintindihan naman natin. Si Isko ayaw din ng pangungutong. Kaya nga lang, wala siyang ginawa para ito'y matigil. Wala siyang ginawa. Diba? Kaya uso po yung kutungan. Again, hindi naman ginusto ni Isko na magkaroon ng kutungan sa nasasakupan niya. Kaya nga lang, ang tanong dito, ano ba yung solusyon na ginawa niya para ito'y maitigil? Meron ba? Kasi, padami ng padami. Diba? O, meron si Rosalina Gonzales na kutungan. Diyan sa Manila. Oh. Ako din, sabi ni Quincy Kiambao. Oh. Oh, 'di ba? Kahit sino naman yung maging mayor ng lugar eh. Ayaw na merong nangungutong sa isang lugar. Kahit sino pong maging mayor, kahit si Isko, ganun din. Ayaw niya na may nangungutong. Kaya nga po ang tanong, anong solusyon na ginawa ni Isko para matigil yung pangungutong? Meron o wala? Kasi kung meron, bakit padami ng padami yung nangungutong dyan? Ah. Diba? Bakit padami ng padami? Ayun yung tanong. Diba? Oh, tuloy. Lot of instances na tinawag ko po yung attention ng head nila and he kept on explaining na tinatanggal daw nila, one strike policy. At saka napansin ko po, every time na meron po kaming department head meeting po every first Mondays of every month, ang pumapasok po sa Oy, salamat sa pag-share Mikmik Orolfo. Salamat po. Na funds coming from their department ay hindi po sapat. The last time I called their attention it was already mid-year. Okay? Ang napapasok pa lang po nila sa coffers ng city ay nasa 27%. So nagtataka po ko sa dami-dami po ng mga parking areas po sa City of Manila. Bakit ganito lang po pumapasok? Saan po pumupunta yung pera na dapat po nakokolekta for the city? So saan po? Anong natuklasan po ninyo? Unang-una mga tao to ni Isko. Number 2, what did you do? Did you fire them? Actually, siguro napansin na po nila na nagiging makulit na po ako sa pagtatanong ko, the head of MTPB resigned without explaining. Opo. So number 3, are you insinuating or do you have personal knowledge that in any way this kind of corruption was going on during Isko's time as mayor? Hindi ko masasabi yan, Miss Karen. You should remember po, during the time of Mayor Isko, pandemic po yan eh. So tahimik pong lahat, wala naman pong tao sa mga kalye natin. So yun na nga po ang nakakalungkot kasi they keep on comparing yun pong time ni Mayor Isko sa time ko when everybody else is already doing their usual thing. Nasa labas na po lahat ng tao. So yung pre-pandemic na situation natin, bumabalik na po ngayon during my time. Nung time naman po nung former mayor, lahat po tahimik, walang lumalabas. Wala hong tao sa labas, walang traffic, wala kahit ano. Ay, salamat po Wing Vigayan. RV, salamat po sa blessings But Vance Dome, shout out. I wanted to ask you this, right? So I'll ask you the personal relationship questions later. Okta Research did a survey from July 8 to July 10. Well, this is a 2-day survey roughly, but it says here... Ito. May tanong dito. Ba't laging naninira si Hani? Ito ay pipin ko Di siya mananalo kung di nanira. Style di shit. Dapat ang ipagmalaki niya achievements niya. 3 years lang. Mayor si Isko 2 years. Saan ba yun? Mayor si Isko 2 years siya best mayor at ang haba ng achievements. Actually, hindi po paninira yung nagiging issue ngayon kay Isko Moreno na mga benta-benta. 'Di ba? Hindi po paninira yan kasi totoo po yan. Ngayon,
yung pagbenta ba ni Isko sa mga ari-arian ng Manila ay fake news ba yan? Paninira po ba yan? Okay? Paninira po ba yan? Tanong ko lang. Ha? Hindi po fake news yan. Totoo po yan. Hindi naman po kasi maganda talaga na ang ari-arian po ng Manila, ibebenta mo ng ibebenta. O sample ko na lang sa isang bahay ninyo. Isa kayong pamilya. May tatay, may anak, may asawa. Okay? May kapatid. Tapos meron kayong mga kawali dyan, kaldero. Subukan yung ibenta yung kaldero at kawali nyo. Pag nabenta nyo na yan, kumita nga kayo. Oh. Ano pang gagamitin nyo panluto? Oh, tanong ko lang. Subukan yung ibenta yung kawali nyo. Yung gasol nyo, subukan yung ibenta. Paano pa kayo magluluto? Sige nga. KO! Kaya sabi ko nga po, ang pagbebenta ng ari-arian ay hindi po makakabuti. Kung talagang mahal mo yung mga Manilenyo, ang gagawin mo, dapat more on trabaho yung ibibigay mo sa kanila. Hindi yung pagkain. Okay lang na magbigay ka ng ayuda. Normal lang yan, kahit sino namimigay ng ayuda. Walang problema dyan. Pero dapat ang priority ay trabaho talaga. 'Di ba? Para sa mga Manilenyo. Oo nga, mabubusog mo nga sila 1 linggo lang. Pang 8 days, gutom na naman. Paano 'yun? So hindi siya panghabang buhay na solusyon. Yung sinasabi niyang gutom yung mga Manilenyo kaya gusto niyang ibenta ito para may makain sila. Hindi po siya panghabang buhay. Panandalian lang 'yun. So, palpak kung ganun. 'Di ba? Lola Japon, shoutout po That if the elections were held that day, Isko Moreno leads by 78 points. That is a massive lead over yourself in the race for Manila Mayor. So if the elections were held, he would be a landslide. Katulad ni Ron Banli na tatanga-tanga. Ba't nyo kasuhan, bobo? Ba't kadaldal ng daldal? Natural, vlogger ako, content creator, live streamer. Magdadaldal talaga ako. Pangalawa, hindi ako pwede magkaso. Bakit? Nire-reactionan ko lang yung mga nangyayari na issue sa bansa. Wala akong karapatang magkaso. So, sinong bobo sa atin? Miss Au, shoutout po Sinong bobo sa atin? Ron Banli, di ba ikaw? Kasama na ang nanay at tatay mo na mga bobo. Okay? Pareho kayong bobo. Bakit ako magkakaso? May karapatan ba ako magkaso? Bakit ako nagdadaldal? Dahil content creator ako, live streamer, vlogger, nang bababoy minsan. Oo. Nang bababoy din ako minsan, yun yung trabaho ko. Nang wawalang hiya ko. Diba? Minsan ginakawa ko kayo ni Kotyo. Steam Mild, shoutout po Ayun, kaya intindihin mo, bobo ka, Ron Banli. Gets mo na kung bakit ako nagngangawa dito. Tatanga-tanga Win, and you would only get 8% yourself. First, what is your reaction with this survey? Well, I'm not surprised, Karen. Isko is already a national figure. He has ran for a national position. Patulang ko lang to. Sabi niya, bunganga mo! Super bastos, mga vlogger na bayaran. Versus vlogger na nagkakampi-kampi kayo. Kayo nagmumurahan. Ang sabi ni Francis M. sa kanta niya, ang magkaaway, ipagbati, gumitna ka at huwag kumampi. Ang gusto ko kasi, bayaran talaga ako. Yan yung trip ko Kaya nga ako nagbablog dito, dahil bayad ako. YouTube naman kasi, bakit mo ako binabayaran? Kasalanan patuloy ni YouTube. Hindi naman politiko yan. Diba? Dinamay pa si Francis M. Tuloy na nga natin. For already 2 times. First, as a senatorial seat, for a senatorial seat, and then most recently sa presidency. So hindi ho katakataka na
kung popularity ang pong pag-uusapan natin, ay talaga hong angat si former mayor sa akin. But it doesn't mean na wala ho silang tiwala sa administration ko. In fact, mataas po ang rating ko sa good governance. It is very unfortunate, Karen, that meron kaming kakulangan sa social media na alam naman po natin ngayon na platform. Hindi namin na-advertise ng talagang sagaran yung mga ginagawa po namin para sa city. Doon po talaga lacking po kami. Because we do it the old-fashioned way. In fact, every week po bumababa kami sa mga barangay. And we do this Kalinga sa Maynila program na we talk to the people and we bring all the services of City Hall sa mga barangay. So, siguro doon po kami, unfortunately, doon po kami kulang. Ang kaibahan kasi ni Mayor Hani Lacuna kay Isko, si Isko, noong umupo siya sa pagka-mayor ng Manila, siya po ay nagva-vlog na. Binibidyo ni Isko yung mga araw-araw niyang mga ginagawa diyan sa Manila. Binibidyo niya. Okay, habang si Lacuna naman ngayon nung naging mayor siya, hindi po siya vlogger eh. 'Di ba? Hindi niya binibidyo yung mga nangyayari diyan sa Manila. 'Di ba? Halimbawa na lang yung mga pagtulong na ginagawa niya. 'Di ba? Hindi niya nila-live yun kasi wala naman siyang YouTube, wala naman siyang Facebook, at hindi siya kumbaga, hindi siya babad sa social media. 'Di ba? Oo, yun po. So, kung sasabihin niyo na pakitang tao, itong si Mayor Hani Lacuna, diyan kayo nagkakamali. Kasi kung pakitang tao po si Mayor Hani Lacuna, dapat meron na siyang mga live, meron siyang mga YouTube, meron siyang Facebook, TikTok. 'Di ba? Dapat noon pa lang nila-live niya na 'yan. Kung gusto niyang magpakitang tao sa inyo. 'Di ba? Si Isko, yun gawain niya yun na nila-live. Anyway, karapatan naman ni Isko yun na mag-live, mag-upload sa kanyang mga social media accounts. Karapatan niya yun. Kaya nga, bakit ko kinukumpara si Isko kay Hani Lacuna? Kasi si Hani Lacuna po, tinatawag niyong pakitang tao. Pakitang tao tapos hindi nag-live. Huh? Porque na lang kung may media na mag-interview sa kanya, normal na yun. Media yun eh. 'Di ba? Media yun eh. Oh. Paano na yun? Rian, shoutout po ha. O, tuloy natin. It's a lacking of advertising what we do for the city. Na alam naman po natin, napakagaling po ng former mayor dyan. Okay, but then let's be objective. When Isko Moreno Teresa Raza, shoutout po ha. actually won, he actually beat a former president too. I mean, he beat the Estradas, he beat Erap Estrada. So when he won, there was a dramatic change in Manila visually, right? Yes. So from Manila that was very dirty, suddenly here was Manila, it seemed very clean, it seemed very safe. You had 3 years. What is your biggest achievement in the 3 years? What was the problem? What did Isko do something? You talked about it one time. He left you with a lot of loans. You said that. Correct. What was difficult on your end? Very difficult on my end yung bayaran yung mga loans na yon. It's very difficult on my end. It started yung amin pong payment during my time, November of 2022. Napakalaki po talaga ng loan namin. But did he inherit those loans from Estrada? No. These are loans during his time. Ang daming utang sa panahon ni Isko. Tapos nung pumalit na po si Mayor Hani Lacuna, sinalo niya lahat yung problema. 'Di ba? Siya yung nag-aayos ng problema. Si Isko ng utang, ang sumalo, si Mayor Hani Lacuna. 15 billion napunta po from Development Bank of the Philippines, napunta po sa a lot of infrastructure, 7 housing projects, and then 1 to 4 schools, if I'm not mistaken, Manila Zoo and Hospital ng Maynila, and then another 2.8 million para po sa mga instruments and medical equipments for Hospital ng Maynila. Don't get me wrong, these are all good projects and we are part of it. Okay, he just started it. I tried to finish it. Meron pa ho tayong 3 housing projects na hindi pa ho natatapos hanggang ngayon. And then a lot of repairs being done because of these previous projects. But then sa sobrang dami po niya, nabulunan na po ang city. And there is no actual proof of concept. Hanggang ngayon po, ako yung nagbabayad ng loan because of these infrastructure projects. So is the city earning enough? Has the income of the city increased coming from these modernization projects? These modernization projects po, walang return of investment. Okay, yung mga housing and everything, wala pa po kaming ROI dyan. Kasi nga po,
napakadami po nila. And yung halimbawa po, magbibigay ako ng example. Yung housing project po, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium, Baseco community. It was not explained properly doon po sa mga tumira doon on the payment scheme. Okay. So ngayon pong naniningil kami, hirap na hirap po kaming maningil sa kanila. So there is no return of investment. Okay? Of course, sa Ospital ng Maynila, hindi naman po kami naningil. Ayan, bash kayo ng bash sa tao. Tapos sila ngayon yung sumasalo ng problema na iniwan ni Isko Moreno. 'Di ba? Hindi po basta-basta na bigla ka na lang maging mayor tapos sasaluin mo lahat ng mga problemang iniwan ng taong ito. Hindi po ganoon kadali yung trabaho na ginagawa ngayon ni Mayor Hani Lacuna. Kaya sabi ko nga po, kung ako po nandyan lang ako sa Manila at botante po ako diyan, mas iboboto ko po yung tao na hindi mahilig magbenta ng ari-arian ng Manila. Yan po dapat yung suportahan. 'Di ba? Nung si Mayor Hani Lacuna yung umupo diyan bilang isang mayor, may nabenta po ba? Meron ba o wala? Ayun yung tanong. 'Di ba? Baka pag si Isko yung maupo diyan, sabi nga ni Isko, baka pati City Hall. Oo. Ibenta niya. Oo. Sabi niya, 'di ba? City Hall bibenta? Tama ba 'yon? Para lang daw may makain yung mga Manilenyo? Tama ba 'yon? Ingat po. Mag-isip-isip kung ano yung dapat iboto. Basta ako po, suportahan po natin si Mayor Hani Lacuna. Okay? Yan po, no? At talaga namang may pagmamahal yan sa mga, hindi po yan mahilig sa benta-benta. Okay? Oo. Ganun po yan. So, yun lang yung ating video ngayon. Suportahan pa, lalo po natin suportahan pa Mayor Hani Lacuna po. So, yun lang.